may kinalaman sa Filipino sa agham, teknolohiya, enhenyeriya, matematika at iba pang kaugnay na larangan. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano ginamit ang wikang Filipino sa mga larangan ng scientifico-technical kagaya ng agham, teknolohiya, enhenyeriya at matematika. Simulan po natin ito yan, sa pagbibigay ng pagpapakahulugan sa tinatawag nating intelektualisasyon ng wikang Filipino sa larangang siyentipiko-teknikal, kung saan alam naman po natin na marami sa siyentipiko-teknikal na mga salita ay hiniram lamang natin sa wikang Ingles. Ngunit kinakailangan nating magkaroon ng tinatawag na intelektualisasyon. Bakit po? Sinasabi na sa pagtataguyod po ng wikang Filipino bilang wika sa pagtuturo sa mga larangan siyentipiko-teknikal, kailangan ng intelektualisasyon ng wika. Kapag sinabi po nating intelektualisasyon ng wika, ibig sabihin o nangangahulugan po ito ng paglinang o pagpapayabong po ng ating wika. At ang tinutukoy po na pinayayabong at pinalilinang ang wikang Filipino ay sa mga usaping scientifico-technical. Meron pong dalawang proseso kung paano natin matatamo ang tinatawag na intelektualisasyon ng wika sa akademya. Ito po ay ang linguistiko at extralinguistiko. Ang linguistiko po ay tumutukoy sa paggamit ng mga pangkaraniwang mga salita sa Filipino o yung mga kadalasan natin ginagamit sa pang-araw-araw. Samantalang ang extralinguistiko ay tumutukoy naman po ito sa paggamit ng matatalinhagang mga salita na kadalasan iilan lamang po ang gumagamit at nakakaunawa nito dahil ang extralinguistikong paraan ay madalas na ginagamit sa mga panitikan. Nakuha po ba? Nasusundan? ME 2205. Opo. Next, ang sunod naman ay may kinalaman po sa nawala po ako, ipagpatuloy ko po. Ano, nandun na po tayo sa ikatuban, nakakasunod, 2205. Ma'am, naputol po kayo dun sa simula po yan. Sa simula ng bullet number 3. Tama. Opo. Okay, so simulan po ulit natin dun sa bullet number 3. Ano, sinasabi nga po na malaki po ang ginagampan ng ng papel ng pagsasalin sa adhikang intelektualisasyon ng wika. Kung inyo pong mapapansin, binanggit po diyan ang salitang pagsasalin. Ano, sapagkat alam naman po natin na ang mga salita sa wikang Filipino ay isinalin lamang at nagmula sa mga dayuhang wika na kung saan dahil sa panghihiram na iyon at pagsasalin na iyon, nadagdagan ang bokabularyo natin. Ganoon din po sa usaping scientifico-technical. May mga pagkakataon na tayo po ay humihiram ng mga salita sa wikang Ingles na kung saan ay isinasali natin sa Filipino. Ang pagkakaiba lamang po
Ang mga salita po na isinasali natin sa siyentipiko-teknikal ay kumbaga'y pormalidad lamang na tayo ay may salin nito, sapagkat hindi naman po ito ginagamit. Bakit? Dahil mas ginagamit pa rin natin ang wikang Ingles na paraan ng pananalita sa mga siyentipiko-teknikal. Bakit po? Sapagkat madali nating naiintindihan iyon, lalo na po kayong mga mag-aaral, lalo na't may kinalaman sa matematika at pati na rin sa science. Pero may mga pagkakataon naman po na ang salin sa agham ay hinihiram din po natin, 'no? Ang salin sa scientifico-technical ay hinihiram din natin kagaya ng salitang agham, 'di ba science po 'yun, hinihiram at ginagamit natin. Pero maraming terminolohiya sa scientifico-technical ang hindi. Hinihiram natin siya sa pamamagitan ng Ingles. Formalidad lamang ang salin sa Filipino. At ang ikalawa ay bigyang pansin natin ang mga disiplina sa larangang siyensya o science o sa salitang Latin na siyensya, karunungan. Ito ay higit na kilala ng mga Pilipino sa tawag na agham. Ano po, ang po natin tinatawag na science iyan o siyensya. Madalas, tinatawag po natin itong agham. At mas una po nating nakilala ang salin sa Filipino na ang tawag natin ay agham kaysa sa siyensya. Pero ang dalawa pong ito ay parehong nangangahulugang karunungan. Ngayon, pag-aralan naman natin ng iba't ibang disiplina sa larangan ng agham. Alam ko po ang mga ito ay nakasalamuhan na ninyo at hanggang sa ang una po diyan ay ang biolohiya. Ano po ba ang meron dito? Diga, ang pinag-aaralan po sa biology ay mga buhay at mga nabubuhay pong mga organismo. Ano, siguro naman alam ninyo yung tinutukoy ko dahil kayo naman po ay nag-biology na din nung kayo po ay high school. Next, ang sunod naman po ay chemistry. Kung inyo po mapapansin, may salin din po tayo ng chemistry. At ang pagsasalin pong ginamit dito sa chemistry ay kung paano ang baybay sa Ingles, ganoon lang isinalin, nag-iba lang po ng spelling. Tama po ba? Ito po ay may kinalaman sa komposisyon ng mga substance at properties. At alam na alam ko po nung kayo mga nagke-chemistry, mahal na mahal niyo po ito. Ano po? At dito po kayo mga mahuhusay sa chemistry. Tama po ba ako? Totoo 5? Opo. Ang mga simbolo na puso, nakatawa, ano, naiyak, balon. Ang sunod po ay ang pisika o yung tinatawag nating physics. Ito naman po ay pag-aaral ng property at interaction, ganon din ng panahon, espasyo, enerhiya at matter. At alam ko po itong physics na ito ang pinakamahal ninyo kaysa po sa chemistry. Tama ba? Ang ikaapat po ay ang tinatawag nating earth science o heolohiya. Ito naman po ay sumasaklaw sa pag-aaral ng mga planeta sa kalawakan, ng mga bato kung saan gawa ito at ang mga proseso ng kanilang pagbabago at ang iba pang physical na elemento kaugnay ng pagbuo, istruktura at mga phenomena nito. So yung earth science po, yung tinatawag nating heolohiya ay pinag-aralan din ninyo nung kayo nasa kolehiyo na, yung STS na subject. Ano po, ang pinag-aaralan doon ay mga planeta, ang kalawakan, yan. Ano po, so ang ikalima naman ay ang astronomiya. Ito naman po ay pag-aaral na kinapapalooban ng pagmamasid at pagpapaliwanag ng mga kaganapang nangyayari sa labas ng daigdig at pati na rin po sa himpapawid. At ang tanging nakakagawa po nito ay di yung pong mga astronaut. Sila po yung tanging makakasagot kung ano po ang nangyayari sa labas ng daigdig. Ganoon kasi sila yung nakakarating doon. Tayo, sa bali-balita lamang po tayo nakakakuha ng impormasyon pagdating dito. Ngayon, kung sino naman po sa inyo ang nakarating na dito po sa mga planetang ito at bumalik laang dahil napaso, ay pakibalitaan naman po kami kung ano po nangyayari
doon. Meron ka po, 2205. May nakarating po. Aba hoy, mag-react naman kayo diyan. Ay siya wala. O sige, next. Ang sunod naman po ay ang matematika. So ito po ay siyensya ukol sa sistematikong pag-aaral ng mga lohika at kaugnay na numero, figura, anyo, espasyo, kantidad at estruktura. Ano naman ang pinag-aaralan sa mathematics o sa matematika? Eh di mga numero. Kami po, ang matematika at ako, kami po ay hindi beshi niyan. Pero kayo at ang matematika, beshi po kayo niyan dahil kasama ninyo yan hanggang sa kayo ay makagraduate na. Ano po, hindi nawawala ng kinukompute sa inyo. Ano, itong pinakamahirap na isipin. Ano po, dahil best friend ninyo ang math. Yan. At kung atin pong mapapansin, mahal na mahal po ninyo ito. Ano, ito kasi yung tipo na numero siya pero kailangan mong bigyan ng solusyon yung problema ng numerong iyon. Ano po? Eh kami, hindi kami best friend nito eh. Ano po? Kayo, best friend kayo nito. Best friend ka po kayo, favorite niyo ang math, no? Totoo, 5. Medyo lang po. Opo. Medyo. O yan ha. Si Mr. Hoson, medyo daw. Sinong favorite ang math dito? Baka sina Manim Team, favorite. Sina Dati lang po. Aguilar, yan, mga favorite na mga iyan. Ano? Dati lang po, ma'am. Si Zorilla. Dati lang. Si Zorilla, lahat naman i-favorite niyan. At pati si Mutya. Aba, ikaw Mutya, hindi ko alam. Favorite mo pala ang math. Okay, next. Lahat po favorite ko, sabi ni Zorilla. O sige, sa ating Filipino subject, magso-solve ka ng pangungusap. Meron nun. Lahat favorite mo pala ha? Sige ka. Okay, next po. Ang sunod naman ay ang larangan po ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay pinagsamang salitang Griego na tekne, nangangahulugang sining, kakayahan, craft o paraan kung paano ginagawa po ang isang bagay. At logos naman o salita, pahayag o binigkas na tahayag. Kung inyo po mapapansin, ang agham po at ang teknolohiya, lagi silang magkasama. Ang agham, ito po yung nagsisilbing isip sa kanilang dalawa. Samantalang ang teknolohiya, sila po yung nagpo-produce. Ano, kumbaga, ang procedure, ang content, ang agham ang nagawa. Pero, ang nagsasagawa noon para magkameron ng instrumento o product ay ang teknolohiya. Agree po kayo doon. Tama po ba si ma'am? Opo. Opo. Parang malungkot pa kayo. Okay, next na. Lungkot pa kayo ha. Ba't kayo malungkot? Ba't nga masaya kayo? Ano po? Okay, next. Narito po ang mga disiplina sa larangan ng teknolohiya. Ang una po ay ang tinatawag nating Information Technology or IT. Sila po ay tumutukoy sa mga taong nag-aaral at gamit ng teknolohiya kaugnay sa pagbibigay at paglilipat ng impormasyon, datos at pagpoproseso. At kung aware po kayo, diga po ay may mga codings ang pagsasagawa po nito. Yung IT, may mga codings po silang ginagamit nang sa ganon makabuo po sila ng application. Tapos, ang mga IT, sila po yung gumagawa kapag merong nasisira na may kinalaman sa technology. Ano po sa ginagamit natin? Mga laptop, computers, sila po yung nakakagawa noon. Ano po, pero ang ilan sa atin, kahit hindi naman tayo IT, may kakayahan din gumawa. Ano, depende po sa kamalayan natin pagdating sa information technology. Ang sunod ay ang inhenyeriya. Ito po ang inyong kurso. Ano, ang course ninyo ang tawag inhenyeriya. Ang tao na kumukuha ng inhenyeriya ang tawag inhenyero kayo yon. Ano mga ginagawa ninyo? Are po, ito ay nagmula daw sa salitang Kastila na inhenyera o inhenyeriya. Ito ay nakatuon sa paglalapat ng agham. Ibig sabihin, sila ang nagagawa o nagsasagawa ng inaisip ng agham upang matugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, dahil ng mga inhinyero, merong gamit
ang mga tao. Ano, ibig sabihin, knowledge lang ng agham na kailangan ng tao ng ganito, kailangan ng tao ng ganito. Hindi mangyayari yun kung wala ang mga inhinyero na kumukuha ng kursong enhinyeriya. Ano po? So, kayo po iyon. Ano, kapag kayo nakatapos na ngayon, wala pa. Nag-aaral pala ang ano ho. Next. Ngayon naman, pag naintindihan ganin nyo yung ating mga diniscuss noong una bago tayo dumako din eh. Opo, ma'am. Naintindihan? Opo, kayo ha? Okay, sige. So next, Filipino sa pagsulat sa agham, teknolohiya, enhenyeriya at matematika. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano nagsusulat sa larangan ng teknolohiya, enhenyeriya at matematika. Ang paraan po ng pagsulat sa mga larangang ito ay naglalahad, naglalarawan at nangangatwiran. Bakit? Sapagkat ito po ay naglalaman ng mga pangtual at mga produkto po ito ng eksperimento. Dahil nga po ito ay may kinalaman sa scientific-technical, more on ang ginagawa po ditong paglalahad, paglalarawan at pangangatwiran ay may kinalaman po sa produkto o kinalabasan po ng experiment na ginawa. Ang ikalawa po, hindi lang po naglalahad, naglalarawan at nangangatwiran ang paraan ng pagsulat sa scientific-technical. Gumagamit din po ito ng tinatawag na metodong IMRAD. Introduction, metodo, resulta, analysis, at discussion. So ito po ang ginagawang paraan. Ito po ay mas maikling version ng pananaliksik na ini-apply po ng mga individual na kumukuha at nag-aaral ng scientifico-technical na usapin. Narito po ang mga halimbawa ng mga sulating pang-akademiko sa agham at teknolohiya. Meron po tayong artikulo ng pananaliksik, polyeto o handout, report panlaboratorio, technical na report at performance report. Narito po ang mga inilalaman natin sa IMRAD. Sa introduction, nilalagay po natin dito ang problema, motibo at layunin ng ating pag-aaral. Sa metodo po ay yung paraan kung paano tayo mananaliksik. Sa resulta, ang kinalabasan po ng ating pag-aaral. Sa analysis naman po, diga po yung result. May kinalabasan na po ito, i-analyze na po natin iyon batay po sa resulta. Sa discussion, ito po yung konklusyon ng pag-aaral. Ano, so yan po ang inilalaman sa metodong IMRAD. So yan. Bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi which is may kinalaman sa pagsasali, nais ko pong itanong kung naunawaan po ninyo yung mga unang bahagi na atin pong tinalakay. Naunawaan po ba? Malinaw po ba? Opo, ma'am. Okay, malinaw po. So ngayon po ganito, bago po tayo magkaroon ng pagtalakay tungkol sa pagsasalin, kayo po ay bibigyan ko ng challenge. Ano po? Pero bago ko sabihin ang challenge, kailangan nyo munang sumigaw ng challenge accepted. In 3, 2, 1, go! Challenge Challenge accepted. accepted. Ulit, walang energy. Again, kailangan nyo sumigaw ng challenge accepted. In 3, 2, 1, go! Challenge Challenge accepted. accepted. Okay, yan ha, challenge accepted. Dahil tayo po ay mag-aaral tungkol sa pagsasalin, ang aking pong challenge sa inyo ay ganito. Kayo po ay maghahanap ng nursery rhyme na nakasulat sa wikang Ingles. Ano, hindi yung mga nursery rhyme na may salin na sa Filipino ha, yung wala pang salin sa Filipino, yung English lamang ang version. Tapos, isasalin ninyo ito sa Ingles. Ay, sasalin ninyo sa Filipino rather. Sasalin ninyo sa Filipino. Tapos, aawitin sa harap ng klase. Kung sino ang matawag ko, siya ang aawit. At ang paraan ng pag-awit ay kung paano ang tono sa original na sulat ng nursery rhyme na iyon. Naintindihan po ang challenge? Okay. So, bibigyan ko po kayo ng 5 minuto. 5 minuto lamang para makapagsalin. So, ngayon ay 7:40, 7:45, magdo-draw lots po tayo. Depende sa inyo pong index card kung sino ang tatapatan. Malinaw po ba? 2205. Opo. Okay, ready, go. Gawa.
Okay, time's up. 2:05. Time's up na po. Okay, Mr. Zorilla. Po. Sabihin mo sa akin pag stop na ha. Kung sino ang tatapatan ng pag stop mo, edi siya ang ano, siya ang una. Ano po? Yan, excuse me, ang ubo ko. Okay, Mr. Zorilla. Stop po. Stop. So, ang tinapatan ay si Malabanan. Aldrin Malabanan. Ma'am, wala pa po ako. Ginagawa pa po. Wala pa, ginagawa pa. O, another one, Zorilla. My turn. Ano po? So, stop po. Ekinan. Ay, Mr. Ekinan. Ikaw. Ma'am, ginagawa pa din po. Ala ay siya. Pag ginagawa pala ang ay hindi na. Sayang ang plus 3. Ngayon, ayaw. Ano, dalawa na ay baka ang susunod ay may ginagawa pa rin. Ngayon, volunteer. First 5, volunteer. Excuse me. First 5, volunteer. 5, 4, 3, 2, 1. So, ang first 5 volunteer, o tama na. First 5 volunteer ay si Falogme muna. Mr. Falogme, and then Adonai, Zorilla, Seda, Esplana. O sige, isama na si Aguilar. Si Seda, umayaw. Ayaw mo na, Seda. Ayan, sige. Sama na natin si Aguilar. 6 na may plus 3. Sige, Mr. Falogme. Ma'am, pakinig niyo po ako. Yes. Yan. Yun na po. Totoo. Mm-mm. 1, 2, 3, go. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, Anak, 3. isasalin sa Filipino. Ay, nasalin ka po? Opo. Ay, sorry po. Hahanap kayo ng nursery rhyme na isasalin sa Pilipino. Akala ko naunawaan ninyo. Adonai, ikaw. Hindi ko po narinig yung ano. Pakinig po ba ako, ma'am? Mm. Okay po. Ito po. 1, 2, 3, go. Matandang McDonald ay may sakahan. Iya-iyayo. At sa kanyang sakahan ay may baka. Iya-iyayo. Na may mumu dito at mumu doon. Doon mo kahit saan isang mumu. Matandang McDonald ay may sakahan. Iya-iyayo. Ang matandang McDonald ay may sakahan. Iya-iyayo. At sa kanyang sakahan ay may bibe. Iya-iyayo. Na may kwak-kwak dito at may kwak-kwak doon. Isang kwak doon. Dito isang kwak, doon isang kwak. Kahit saan ay may kwak-kwak. Ang matandang McDonald ay may sakahan. Iya-iyayo. Matandang McDonald ay may sakahan. Iya-iyayo. At sa kanyang Okay, sakahan very ay may good, bago Mr. Adonai. Okay na, very good. Next, Zorilla. Ako ay Johnny, Johnny. Ano po, Papa?
kumain ng matamis, hindi papa. Nagsisinungaling, hindi papa. Bukas ang bibig, ha ha ha. Johnny, Johnny, ano po papa? Kumain ng matamis, hindi papa. Bukas ang bibig, nagsisinungaling, hindi papa. Bukas ang bibig, ha ha ha. Okay, very good, Mr. Zorilla. Next, Esplana. Ma'am, okay lang po ba yun? Parehas po kami. Siya, sige. Johnny, Johnny, bakit papa? Kumakain ng candy, hindi po papa. Nagsisinungaling, hindi po papa. Patingin ng iyong bibig, ha ha ha. Johnny, Johnny, bakit papa? Kumakain ng candy, hindi po papa. Okay, thank you, Mr. Esplana. Ang kanya'y candy, hindi naman asukal. Ano po? Aguilar. Hay mga bata, ang gulong ng bus ay gumugulong, gumugulong, gumugulong. Ang gulong ng bus ay gumugulong buong araw. Thank you, Mr. Aguilar. Last, Seda. Ma'am, rinig po. May magsasakang merong aso at bingo ang ngalan. O-B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. At bingo ang ngalan. O. Okay, thank you, Miss Seda. Okay, so yan, narinig din nyo kung paano isinalin. Kita nyo yun, may nagkatulad. Magkaiba yung version. Ano po, pareho ang tono, pero iba yung mga salitang ginamit. So mamaya makikita natin kung anong metodo or technique ang ginamit ng mga iyon. Ano po, so ngayon, tayo ay dumako na sa pagtalakay tungkol po sa pagsasalin. Ano po, pahahapyawan lang natin ito dahil ang mahalagang madiscuss natin ay yung about sa metodo at technique ng pagsasalin. Ano po? So, ang proseso at layon ng kahalagahan ng pagsasaling scientifico at technical. Simulan natin ito sa Pilipino. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng pagsasalin sa patuloy na pagsulong ng wikang Filipino sa akademya. Kagaya po ng aking sinabi kanina, kaya po ito'y mahalaga sapagkat nadaragdagan po ang bokabularyong atin pong ginagamit. Ano po? Ang pagsasalin ay nagmula po sa salitang Latin na translation o translation naman sa wikang Ingles at metafora naman sa wikang Griego na pinagmula ang salita sa salitang pagsasalin, inakala po ng maraming tao na madali lang magsalin. Inakala din nila na kapag ikaw ay nagsasalin, kinakailangang tapatan mo lamang kung ano yung mga salitang naroroon. Kaya nga sinasabing salita sa salita. Pero hindi po. May iba't ibang metodo at technique para makapagsalin ang bawat individual. Ayon naman sa pagpapakahulugan ng aklat na binuo ni A. Batnag at J. Petra 2009, yan po ay ayon kay NIDA 1964, ang pagsasalin daw po ay ang pagbuo na tumatanggap ng wika ng pinakamalapit at likas na katumbas na mensahe. Ang una daw pong tinitingnan ay ang kahulugan at ang ikalawa ay ang estilo. Paano po yon? Ayon po kay NIDA, kapag daw po tayo ay magsasalin, kinakailangan una, mapanatili natin ang kahulugan. Malaman natin ang mensahe ng tekstong ating isasalin. Ikalawa, dapat alam din natin kung ano ang estilo at pamamaraan na gagamitin. Next, ayon naman kay Savory 1968, ang pagsasalin ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas ng ideyang nasa likod ng pananalita. Ibig sabihin, ang pagsasalin daw ay maaaring hindi pagtatapat lamang ng mga salita o pagkuha ng orihinal na mensahe. Ayon kay Savory, maaari daw nating isalin ang mga pananalita na atin pong naririnig. Depende kung ano yung dating sa atin, kung ano yung punto de vista, kung paano natin naintindihan o naunawaan yung mensaheng iyon. Ano po?
Narito naman po ang mga layunin sa pagsasalin. Una, magdagdag ng mga impormasyon at kaalaman mula sa mga pang-aangkat na mga kaisipan mula sa ibang wika. Dahil kapag po tayo nagsasalin, nadadagdagan ang mga impormasyon na atin pong nalalaman. Ikalawa, mailahok ang pambansang kamalayan sa iba't ibang katutubong kaliningan mula sa iba't ibang wikang regional at pangkating etniko sa bansa. So, ang tinutukoy naman dito ay ang ugnayan ng wikang pambansa, which is Filipino, sa mga wikang ginagamit po sa regional at mga pangkat etnikong usapin dahil kahit sila po ay nagsasalin din. Ano po? Ikatlo, mapagyaman ang kamalayan sa iba't ibang kultura mula sa pagbubukas ng bagong mundo mula sa mga salin nito. Narito po ang maikling kasaysayan ng pagsasalin. Nagsimula daw po ang kasaysayan ng pagsasalin noong panahon ng mga Espanyol. Nung panahon ng mga Espanyol, natutunan po ng mga Pilipino na humiram ng mga salita mula sa kanila at isalin ito sa Filipino nang sa ganon ay madagdagan ang bokabularyo na meron po tayo. At aware naman nga po tayo na maraming mga salita sa Filipino ay hiram lamang natin sa Espanyol o sa mga Kastila. Tapos, sa pagdating ng mga Amerikano, nanghiram din tayo ng mga salita sa wikang Ingles, maging ang alpabeto na meron po tayo, ang naging batayan po nito ay ang wikang Ingles. Ano po? Ang pagsasalin ay hindi lamang paghahanap ng katumbas na salita mula sa pinagmulang wika patungo sa tunguhing wika. Uulitin ko po, hindi lamang basta nakapagsalin kung tinapatan mo lamang ang kaparehong salita sa tekstong iyong isinalin. Dapat mapanatili mo ang kahulugan, ganon din dapat alam mo ang estilo kung paano ka nagsalin. May dalawang uri po ng pagsasalin. Ang una po ay ang pagsasaling scientifico-technical at ang ikalawa ay pagsasaling pampanitikan. So ngayon, pag-aralan muna natin ang mga hakbang sa pagsasalin ayon sa Universidad ng Pilipinas. Ang una, kailangan hanapin ang katumbas na Tagalog, Filipino o mula sa katutubong wika sa Pilipinas. Ganon din, maaari tayong manghiram ng mga salita sa Espanyol at maaari din tayong manghiram ng mga salita sa Ingles. Ngunit sa panghihiram ng mga salita sa Ingles, maaari pong nagbabago ang baybay o pananatili ng orihinal na baybay po ng Ingles. Pero dapat yung kahulugan ay ganoon pa rin ang kalalabasan, pareho lamang. At ang sunod ho ay ang paglikha. Narito naman po ang mga dapat taglayin ng mga tagasalin sa tekstong scientifico-technical. Ang una, kung ikaw ay magsasalin nito, dapat ikaw ay may malawak na kaalaman sa tekstong isasalin. Ikalawa, may mayaman kang imahinasyon upang mailarawan sa isipan ang mga kasangkapan o prosesong tinatalakay. Ikatlo ay ang katalinuhan upang mapunan ang mga nawawala o malalabong bahagi sa orihinal na teksto. Ganoon din dapat ikaw bilang tagasalin ay may kakayahang makapanatili at mapapagpasya ng pinakaangkop na terminong katumbas mula sa literatura ng mismong larangan o sa mga diksyonaryo. Dapat alam mo ang pinakaangkop na terminong maaaring gamitin. Ano po, lalo na kapag ito ay nagmula sa mga diksyonaryo at literatura. Ikalima, ang kasanayang gamitin ang pinagsasalinang wika ng may kalinawan, katiyakan at bisa at ang huli at ang karanasan ng pagsasalin sa mga kaugnay na larangan o disiplina. Narito naman po ang mga paraan kung paano nagsasalin sa scientifico-technical. Ang una po ay ang tinatawag nating saling angkat o direct borrowing po sa wikang Ingles. Sa saling angkat, ito po ay ang panghihiram ng mga ideya o salita mula sa wika ng ibang kulturang banyaga. Kung inyo pong makikita, sa halimbawa, ang salitang perception, isinalin natin sa perception. Dahil nga po ito ay under ng kulturang banyaga, pareho po ang bigkas sa mga ito. Iba lamang yung pesto at spelling pero pareho ang kahulugan. Next po ay ang saling paimbabaw o surface assimilation. Dito naman po nagbabago po ang spelling at pagbigkas. Ngunit nananatili po ang kahulugan o original na kahulugan. O ulitin ko, nagbabagong spelling at pagbigkas sa saling paimbabaw pero
ang original na kahulugan ay nananatili. Kagaya ng salitang reinforcement, isinalin ito sa reinforcement, pareho lamang, iba ang pagbigkas, pareho ang kahulugan. Saling panggramatika, dito naman po, nag-iiba po ang spelling. Nag-iiba rin po ang pagbigkas, depende po sa stressing na mga pantig, at nagbabago rin po ang posisyon. Kagaya po nito, ang original na salita ay social interaction. Isinalin po ito sa interaksyong sosyal. Kung inyo pong makikita, nagbago ang spelling, nabago rin ang pagbigkas, at nabago rin ang posisyon. Bakit? Dito po sa original, nauna yung social kaysa sa interaction. Dito naman sa pangalawa, nauna yung interaction kaysa sa social. Nakakasunod pa po kayo, ME2205. Opo, ma'am. Okay. Next, yun pong saling hiram o loan translation. Dito naman po sa saling hiram o loan translation, direkta po ang pagsasali na ginagawa, na kung saan hindi po nito pinapakailaman ang kahulugan. Ang gusto lamang po nito, direktang maisalin ang salita. For example, brainwashing, ay di paghuhugas ng utak, paghuhugas isip. Hindi naman po ito ginagamit sa ating wika, which is Filipino, dahil iba po ang magiging pakahulugan dito. Pero dahil saring hiram nga po o loan translation, direkta po itong isinalin. Ang tinitingnan po dito ay kung paano isinalin ng direkta, hindi ang mensahe. Uulitin ko, sa saling hiram po yon at loan translation lamang ini-apply. Malinaw po ba yon? Opo. Okay, next naman. Ang saling likha o word invention. Sa pagsasali ng mga bagong salita ay mula sa mga salitang pinagsama. For example, yung salita pong sperm, sinasalin po ito sa salitang punla plus buhay equals punlay. Pero sa kasalukuyan, di naman po natin ini-apply na tawagin punlay yung sperm. Ano po? Sperm pa rin ang tawag natin. Yan, saling daglat at yung acronym, abbreviated word po, yung mga pinaiikli pero may kahulugan naman po ito. Ano po? Kagaya ng BSU, Batangas State University, LPU, Lyceum of the Philippines University, mga gayon po. Saling tapat o parallel translation, ito naman po yung pagiging tapat sa orihinal na ideya. Uulitin ko, ang tinitingnan po dito ay ang orihinal na ideya. For example, bakery, ano po bang ideya na mayroon ang bakery? Eh, dito po ay isang panaderya. Ang guro sa lasa, ito ay nagtuturo, mas malapit po sa kanya yung katagang lesson plan. Ano po? Saling sanib, ito naman po ay ginagamit. Saling sanib, ito po ay hindi masyadong ginagamit o bihira lamang gamitin. Bakit? Ang nag-a-apply po nito ay yung mga individual na meron pong katutubong wika kagaya ng Bicolano, Cebuano, Hiligaynon, mga ganun po. Yun po, nagsasalin din po sila. Yan, narito naman po ang mga halimbawa ng mga scientifico-technical na mga salita na isinali natin sa ating wika, na kung saan ang ilan po sa mga ito ay ginagamit natin, ang ilan naman po ay hindi. Kagaya po ng mga halimbawang inyong nakikita. Ngayon, tukuyin nga po ninyo diyan kung alin po yung ginagamit ninyo na salin at alin naman yung hindi sa part pong ito. Anyone? Yung mga salita na ginagamit natin sa Filipino at alin naman yung mga salita na hindi naman ginagamit sa Filipino kundi nananatiling yung English word din. Anyone po, 2205. Yes, Mr. Hoson. Ma'am, ano po? Washing machine. Are, anak, yung nasa inyong screen, doon kayo titingin. Ay, kala ko po magbibigay ng example. Hindi, dine, aring nasa screen. Yan yung mga salita sa scientifico-technical. Tutukuyin ninyo ngayon kung alin yung ginagamit natin sa Filipino at alin naman yung English pa rin yung term na ating ginagamit. Sige nga.
Anyone po? Yes, kalingasan. Ma'am, yun pong telephone. Ngayon ko lang po narinig yung hatinig. Parang usually po ang ginagamit po ay telepono po. Okay, so tama po. Ikaw naman, Mr. Zorilla. Ano po, yung tendon po at saka chemistry. Ngayon ko lang po na yung tendon na Tagalog ay lipid. Tapos yung chemistry po ay kapnayan po pala. Sa Pilipino naman po. Okay, ganoon din. Hika. Sige, yung matematika, ano? Okay, so tama naman po. Ano, yung salitang tendon, yung mga sperm, telepono, chemistry, hindi po yan kadalasan yung hika lang. Ano po? Ito namang set na ito ay ganoon din. Yung ano pareho lang ang ginagamit. Hinayan o microbiology, mulathing, hinayan o molecular biology, yung palapuso o cardiologist, palabaga o pulmonologist, paladiplap o radiologist, ang sihay or cell, mantilipay o platelet, kaphay o plasma, IT, daragis balaod o tuberculosis, sukduldiin, altalpresyon o hypertension, mangansunpong o arthritis, PU or gout, balingoy-ngoy or nosebleed. So uulitin ko po, iyan po yung mga halimbawa ng scientifico-technical na mga salita. At kagaya po ng sinabi ko kanina, ang ilan po sa mga ito ay ginagamit natin, ang ilan naman po ay hindi, at ang ginagamit pa rin natin ay yung English na pananalita na kung saan kasi mas naiintindihan natin ng maayos kapag iyon ang ating ginagamit. Naunawaan po ba ang bahaging ito? Malinaw po ba? 2205. Kung sino po ang may tanong, paglilinaw, pwede po kayong magtanong. Kung wala naman po kayong katanungan, doon po sa ating chat box, paki-chat naman po ng ME2205. At pakipindot na din po ng salitang puso. Ay, ng simbolong puso. Okay po. So ngayon, dumako naman tayo sa huling bahagi ng pagsasalin. Ano po? So tatapusin na po natin ito. So ngayon, ang pag-aaralan naman natin, ang last part ay about sa mga metodo at technique po sa pagsasalin. Narito po ang mga metodo sa pagsasalin. Ang una po dito ay ang tinatawag nating salita sa salitang pagsasalin o yun pong tinatawag na word for word translation. Ito po ay ginagamit upang ipakita ang kahulugan ng mga salita at istruktura po ng wika. So tinatapatan lamang po, kagaya ng halimbawa, faith is like love. So yun po ay sinalin yung faith, pananampalataya, is ay tumutukoy dun po sa salitang I, like ay tulad, at love ay pag-ibig. Ulitin ko po, salita sa salita o word for word translation po. Pinapakita po dito ang kahulugan at istruktura po kung paano ginawa iyon. Yan, kagaya rin po ng salitang ito, o kagaya rin po ng halimbawang ito, ito naman po ay nakasulat sa paraang patula, pero kung inyo po makikita, ay isinalin po nila ng salita sa salita, kagaya ng giving, not selfishly getting. Pag-ibig, hindi makasariling pagtanggap. Salita sa salita po.
Next, adaptasyon. Ito naman po ay tinuturing na pinakamalayang anyo ng salin dahil po may mga pagkakataon na malayo na po ito sa orihinal. Kadalasan ito po ay ini-apply sa pagsasalin po ng awit, ng tula at ng dula. Adaptasyon. Hindi na ikino-consider ang original na teksto. Ang itinokonseder na lamang o nagiging malaya na lamang sa pagkakasalin. Narito ang halimbawa po nito, kesera, whatever will be, will be. The future's not ours to see, kesera. Kung inyo po makikita sa salin, ay sirang-sira, ano ang mangyayari? Di makikita ang bukas, ay sirang-sira. Magkalayo po ang pagkakasalin dahil naging malaya nga po, adaptasyon. Next, literal o direct na pagsasalin. Dito naman po sa literal o direct na pagsasalin, ang estruktura ng orihinal na wika ay sinusundan po ng tagasalin. Hindi ang natural at madulas na daloy po ng tunguhang wika. For example po, you are the apple of my eye. Dahil direct po ang pagsasalin, o ulitin ko, direkta, literal. Ikaw ang mansanas ng aking mata. Kung inyo pong papansin, hindi naman angkop yung salitang mansanas. Pero dahil literal ang salin, naging angkop na rin po. Ito, literal apple ang binanggit. Ano po? Sa literal o direct na pagsasalin, kasama rin po dito yung borrowing o yung panghihiram, na kung saan hinihiram po ang salita sa orihinal na wika at isinasalin sa tunguhang wika nang wala pong nagbabago sa baybay o kahulugan. Ang halimbawa po ng borrowing ay yung salitang chemistry kanina. Di ba po ang chemistry sa Ingles ay CH nagsisimula. Pero chemistry po ang basa doon. Pag isinalin sa Filipino kung paano ang baybay sa Ingles, ganun din. Chemistry naman na letter K. Nandito din po ang calc na kung saan ang tunguhang wika ay nanghihiram ng mga salita o pahayag sa simula ang wika sa pamamagitan po ng tuwirang pagsasalin sa elemento nito. Ganito din po yung malaya o oblique na pagsasalin. Sa malaya po, kaya nga sinabing malaya, ibig sabihin wala pong control at para pong hindi nasalin. For example, it was many and many years ago. Sinalin ito, maraming taon na ang nakakaraan. Kumbaga, kung makikita po ninyo, ipinahihintulot po dito na dagdagan at bawasan ang mga salita. Dahil malaya nga po ang salin, wala po tayong control doon. As long as mapapanatili po nila yung original na kahulugan ng teksto. Malinaw po ba yon? 2205. Nakakasunod po, malinaw. Okay, next, transposition. Ito naman po ay isa sa pangunahing paraan ng malayang salin. Under pa rin po ito ng malayang pagsasalin na kung saan itong transposition, ang mga salitang isinasalin po ay tinatapatan ng mga salita sa tunguhang wika nang hindi po nagbabago ang kahulugan. For example po, yung tayo ay magkaklase bukas at yung may klase tayo bukas, pareho lamang ang kahulugan noon. Pero kung inyong makikita, magkakaiba po ng pesto at paraan ng pagkakasulat. Transposition po iyon under ng malayang salin. Next, ang tinatawag naman po nating modulation. So ito naman po ay nagbabago ang anyo ng kahulugan o pagbibigay kahulugan depende sa punto de vista o sa natanggap ng mensahe. Narito po ang halimbawa ng modulation. Yung salita pong I'll drive you home, dahil punto de vista ang tinutukoy dito sa modulation, kung ako po ang tatanggap ng salitang I'll drive you home, ang dating sa akin o ang mensahe sa akin ay ihahatid kita sa inyo. Tama po. Pero kung ito po ay hindi sa paraan ng pananalita o punto de vista, ang magiging kahulugan po noon, ikaw ay ipagmamaneho ko pa uwi. Tama? Let's go po, yung tinutukoy. Ang tinutumbas ang orihinal na wika hindi po nagbabago ang kahulugan. At sa paraang equivalence, nagiging malikhain po at stylistiko ang tagasalin. For example po, March 27 is a red letter day for me. Kung inyong mapapansin, malikhain po ang salitang
Red Letter Day. At ito po ay hinahanapan ng kaparehong pananalita na kung saan hindi naman po gagamit ng pagiging malikhain kundi stylistiko o gagamit ng kakaibang pamamaraan. Ginawang napaka-importante 27 para sa akin. Equivalence po iyon. Matapat na salin. So, matapat, ibig sabihin, honest ang pagsasalin. So, dito, sinisika po ng tagasalin na ibigay ang eksaktong kahulugan. Kaya nga sinabing matapat, ibig sabihin, eksaktong kahulugan ng ibibigay mo. Na kung saan, ang orihinal habang sinusundan naman ito ng estrukturang gramatikal ng orihinal na wika. For example po, ng matapat na salin. The eyes live happily in the night castle for years. So, isinalin ito dahil matapat, tinawag si dalawang mata ay namumuhay ng masaya sa palasyo ng kabalyero ng ilang taon. Ibig sabihin, gumagamit ito ng idioma. Uulitin ko. Ang mangyayari po dito ay tumatakbo ang ilong ng bata kung saling literal. Pero dahil idiomatiko, ay di tumutulo. Gets po na, intindihan? Tama rin sa idiomatiko yung tumutulo ang sipon sa ilong ng bata. Tama din po iyon. Ari pong dalawa. Yung tumutulo ang ilong ng bata at tumutulo ang sipon sa ilong ng bata. Pareho silang tumutukoy sa idiomatikong paraan ng pagsasalin dahil pinananatili po ang mensahe ng orihinal. Pero sa literal na pagsasalin, the boy had runny nose ay magiging tumatakbo yun. Tama, dahil literal ang pagkakasalin. Naintindihan po? Pero dahil idiomatiko, ay di yung mensahe ng orihinal ang ini-apply. Gets yung message? Gets ka po? Okay, next. Yan, meron din po tayong gamit semantiko at komunikatibo. Ito naman po ay hindi madalas gamitin. Ang tandaan nyo lang, kapag semantiko, tuon ng author, pag komunikatibo, tuon ng mambabasa. Paano po yon? Pag semantiko, ang tinitingnan po dito ay kung paano isinulat o kung paano sinabi ng author, kung paano nila ibinigay sa atin yung mensahe. Kapag naman po sa mambabasa o komunikatibo, nakikipag-communicate naman po ito. Tinitingnan po dito ang paraan ng pananalita. Doon po sa semantiko, paraan ng pag-iisip ng author. Dito sa komunikatibo, paano siya nakikipag-ugnayan sa mambabasa. Yan po yung mga guide sa semantiko at komunikatibo. Basahin nyo na lang po dahil hindi naman nga po masyadong inia-apply o ginagamit po ito. Isinama ko lamang po bilang guide. Yan. So, tapos na tayo sa mga metodo ng pagsasalin o methods sa pagsasalin. Malinaw ga po yung mga metodo na aking tinalakay. Malinaw po yung mga metodo na aking tinalakay. Naman tayo sa mga technique sa pagsasalin. So, sa technique po sa pagsasalin, may tinatawag po tayong transference o adaptation. Paano po ang transference o adaptation? So, ito po ay ang paglilipat o panghihiram ng mga kultural na salita mula sa simula ang wika. Ibig sabihin, literal pong hinihiram ang mga salita sa wikang Ingles. Tapos hindi po ito isinasalin sa Filipino, kundi wala pong magbabago sa panghihiram na gagawin. Dahil alam naman po natin, merong mga salita sa Ingles na hindi po talaga natin kayang isalin sa Filipino.
cake. Sa Filipino, cake pa din po ang tawag natin doon. Ganon din po ang mga pangalan ng tao, walang salin po niyan. So, ang technique na i-apply ay di transference or adaptation. Next po ay ang one-to-one translation. Naman po, po ay may mga pagkakataong hindi ginagamit ang literal na katumbas upang higit na maging angkop ang natural na salin. Uulitin ko, hindi po sinasalin yung pinakaliteral na paraan ng paggamit. Ang tinitingnan po dito ay kung paano magiging natural at kung ano yung pinakaangkop na salitang gagamitin. Kagaya ng halimbawa, old house, di lumang bahay, yun po ang angkop. Old man, ay di matandang lalaki, hindi naman po pwedeng lumang lalaki, wala naman pong salitang gayon. Kaya nga sabi ng lexical synonym, maging angkop daw o natural ang pagkakasalin. Hahanapin ang pinakaangkop na salita. Ano po? Naunawaan ang lexical synonym, Toto 05? Opo. Okay, next. Naturalization o naturalization naman po. Ito po ay may kahawig sa transference. Ang pagkakaiba lang po ng dalawa, binabago po nito ang pagkakasulat depende po sa baybay. Kagaya po ng salitang association, meron po tayong sali na association na C at association na SYON sa Filipino. Pero iisa po ang meaning niyan. Ganon din po yung salitang medical na letter C sa Ingles at medical na letter K naman po sa Filipino. Next, ang cultural equivalent, tatandaan nyo lang po dito, ito po ay may kinalaman sa kultural na mga salita. Depende po ang tawag po natin ay merienda. Pero sa Amerika, hindi po merienda. Ang tawag doon, coffee break. Sa English naman po ay tea break ang tawag. So, dahil kultural na salita, hanapin yung kultural na katumbas nito. Functional equivalent, ito nga po naman ay ibinibigay po ang higit na gamit. Ano po, at tinatanggap na katumbas o kahulugan. Kagaya po ng refreshment. Dahil ang tinutukoy dito ay pagbibigay ng higit na gamit ng salita, ang refreshment sa halip na Next naman po ay descriptive equivalent. Kaya nga sinabing descriptive, ibig sabihin naglalarawan. May mga salita sa English palinis ng buhok. Ano po? Uulitin ko sa descriptive, naglalarawan. Ngayon, paano kapag ang application diyang nakalagay ay transference or adaptation, tapos shampoo? Anong equivalent nitong salin? 2205. Uulitin ko, sa salitang shampoo, ang gagamiting technique ay transference or adaptation. Anong salin ng shampoo? Uy, 2205. Yes, Alvarez. Ma'am, shampoo pa rin po. Okay, tama. Shampoo pa din. Ngayon, dahil descriptive naman, anong salin ng shampoo sa descriptive equivalent? Ay di sabong palinis ng buhok, ilalarawan nga po. Ano? Next, recognized translation. Ito naman po ay pagsasalin sa opisyal at tinatanggap po ng marami na salin na kung saan ang ginagamit po sa recognized translation ay Filipino. Kung Filipino ang babasa at kausap. Ano ho? Kung ano ang nauunawa ang salita o terminolohiya, ayun ang gagamitin. Ano? Addition, expansion, kapag po tayo ay nagsasalin, pwede po tayong magdagdag ng salita. Bakit po tayo nagdadagdag ng salita? Para maging malinaw ang kahulugan.
Dahil tayo ay nagdadagdag o nag-a-add, expansion o nagpapahaba, pwede din tayong mag-apply ng reduction o construction. Pwede nating paikliin at bawasan din ang mga salita. Kung saan, kapag tayo nagpaikli at nagbawas ng salita, hindi po magbabago syempre ang kahulugan. At diyan na po nagtatapos ang nilalaman ng unit number 3. So, sa atin pong napag-usapan sa huling bahagi sa metodo at teknik sa pagsasalin, kayo ga po ay may tanong or paglilinaw. Kung kayo po ay may katanungan, paglilinaw, mangyaring mag-raise hand po kayo. Kung wala naman po kayong katanungan, pindutin na lang po ang simbolong puso bilang palatandaan na naging malinaw ang ating talakayan sa araw na ito. Okay, so mukhang naunawaan ng lahat. Okay po, so 2205, mukhang naintindihan, naunawaan po ninyong lahat ng ating tinalakay. Mr. Barola, balikan kita. Sino ang absent sa araw na ito? Meron pong, bale, 3 pong absent kanina na akong nailista. Si Jarel Marikina po at saka si Russell Saking po. Tapos si Lozelle po yung isa. Okay. So, yon. Si Saking, Marikinya, at ay, nadiyan daw si Marikinya pumasok. Baka late lamang. Okay. So, bale si Saking at si Saking at si Gisalama. Si Lusalama ang walad Castro. Ano? So, yon. So, 2205, Mr. Barola, paki-take note po na aking sasabihin. Ano? Next week po, face-to-face po tayo. Ano po, sa atin pong online class, magkakameron po kayo ng presentation. Sa atin pong face-to-face, quiz po kayo. Ano, so makinig. Sa atin munang online class, dahil tayo ay nagkaroon ng pagdidiscuss ng pagsasalin, magkakaroon kayo ng activity number 2. Group activity number 2, ito po ay recorded na sa inyong index card. Last activity na po ito, wala nang activity number 3. Ano, so activity number 2, ano pong gagawin? Magsasalin po kayo. Yung group number 1, 3, at number 5, ang isasalin po ninyo ay OPM song na nakasulat sa English. Isasalin ito sa Filipino. At sa araw ng ating presentation, aawitin ninyo ito na kung paano ang tono ng sawikang Ingles. Ano po? And then, sasabihin niyo po sa amin kung ano yung metodo at technique na inyong ginamit sa pagsasali ng awitin. Malinaw po ba yon? Group number 1, 3, at 5? Okay. So, samantalang sa group number 2 and number 4, ang isasali naman po ninyo ay tula. Magse-search po kayo ng tula na nasa wikang English na may kinalaman sa wika at edukasyon. Tapos, isasali ninyo sa Filipino. Sa araw din ng ating presentasyon, kinakailangan ninyong masabi kung ano yung metodo at technique na ginamit ninyo sa pagsasalin. Marinaw ga po, group number 2 and 4? Okay, so malinaw sa group number 2 and group number 4. Ang presentation po niyan ay sa Thursday. Uulitin ko, ang presentation po nito ay sa darating pong Thursday. Ano po? Tapos, regarding naman po sa quiz, yun po ay first and last quiz ninyo sa akin. Ano po? Yun po ay sa ating face-to-face sa Friday. Ano? 7 to 8:30. Ano po? Yung atin pong presentation ng pagsasalin ay over 20. Tapos yung presentation naman po, yun naman pong ating quiz ay over 20 din. Yung quiz, ang sako po noon ay from unit number 1 hanggang unit number 3. Ano po? Malinaw ga po ang aking mga sinabi about sa gagawin natin next week?
Okay, malinaw. So, pakiulit nga ng aking sinabi regarding po sa inyong activity, Mr. Falogme. Ma'am, sa activity po by group 135 po, ang gagawin po ay OPM song. Isasalin po sa Pilipino. Tapos group 24 po ay sa tula po. Isasalin din po sa Pilipino. Tapos, gagamit ng PowerPoint presentation, nakalagay doon ang metodo at technique na ginamit sa pagsasalin. Ano po, ang presentation ay sa Thursday. Ano po, ngayon, ang quiz naman, Gonsalvo. Mr. Gonsalvo, quiz. Ma'am, sabi niyo po is, yun po yung first and last quiz po. Sa Thursday. Over 20. Sa Friday, anak. Sa Friday. Friday po pala. Opo, sa ating face-to-face. Tapos, over 20. 5. Over 20. Tapos, ang scope ay Unit 1 to 3. Unit 1 to 3 po. So, yun po, 2205. Mr. Barola, na-take note mo ba lahat? Pasabi sa inyong class rep nang sa ganon ay may masabi sa inyong GC, at hindi makalimutan. Ano po? Ma'am, na-note ko po. Tatanong ko lang po yung dun sa group 135. Yun ka pong OPM, hindi man po kailangan related sa wika po. Oo, hindi naman anak. Basta OPM Sige song po. siya na nasa English, tapos isasaling ninyo sa Filipino. Yung related about wika and edukasyon, yun ay sa tula lamang. Sino pa pong may question? Clarification? Wala na? Okay.